Mahiya naman kayo. Yan ang matapang at matigas na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA noong nakaraang taon laban sa mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Sa halip kasi na makapagligtas ng buhay, naging mitsa pa ng trahedya ang naturang mga proyekto ng pamahalaan. At ngayong mag-uulat muli sa bayan ng Pangulo, atin munang balikan, nasaan na nga ba tayo sa pagkamit ng katarungan? Ihatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon. Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Galing ko nga lang sa sakit eh. Ay ko na po. Nahihirapan po ako kasi. Ano po yung mga napinsala? Yung mga gamit nga po namin, ng ibang nagadala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig. Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit 1 linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects. Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang... Bumulwak ang maraming pangalan na sangkot umano sa allocables, lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre nakaraang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Diskaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Diskaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya na wala umanong tamang dokumento.
Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang salarin umano sa pagsisingit ng male-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng mga questionableng proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre nakaraang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malakihang balasahan sa hanay ng gobyerno. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom. Sinabonoan, Public Works Undersecretary Roberto Bernato at District Engineer Henry Alcantara sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang 3 at isa pang contractor ng daan-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawani ng DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project. They will not be spared. Alright. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture. Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapi ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan, habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan. Yung sapa kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive. Dahil daming namatay ng mga tao. Kalezal Pardilia para sa bayan.